the quiet and peaceable life. And that is found in 1 Timothy 2:2. Sa 1 Timothy 2:2 ay inihimok ni Apostle Paul kay Timothy na sabihin sa mga kapatiran how to behave in the face of persecution. Sabi po ni Paul, tayo ay manalangin. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So this is for the whole humanity, not just for the kingdom of God and not just for the church, but even for the unsaved. And marami po sa panahon ni Paul ay mga walang pananampalataya na mga kings and those in authority. Majority, if not all, of those people are unbelievers. They worship other gods and they lead a life of debauchery. They live a life of immorality, corruption. Normal na sa kanila yon. At yan ay hindi ipag-pray na magkaroon ng Christian king or governor. Hindi yun ang point of prayer na kagaya ng nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas, na parang ang goal ng ibang mga pastor ay maglagay ng Christian president. Maglagay ng Baptist congressmen and senators, which is possible, but hindi yun ang gusto na nakikita natin dito. Kundi habang kahit sino pa nandyan, whether yan ay corrupt, whether yan ay mga walang Diyos, whether yan ay mga magnanakaw, pag-pray mo sila. Pag-pray nyo sila, church. At wag mong ipag-pray na corrupt yan, sana matanggal yan sa pwesto. Kasi that is disorder in society. Kung matatanggal yan by the act of God and by the act of also fellow immoral and corrupt men. Sila rin ang magtatanggalan at magka-cancel sa isa't isa eh. Hindi nila kailangan ng Baptist Church para i-take over sila. Hindi natin kailangan na mag-spend ng milyon-milyon, bilyon-bilyon para magkaroon tayo ng sarili nating Baptist Party para mag-take over at maging Baptist ang buong Pilipinas. That is not the cause of Christ. The cause of Christ is evangelism, spread the gospel. Sa pamamagitan niyan, if we are effective, if God wills, na maraming masave, kung sino man ang contact natin, na those who are in the powers that be, ma-impluwensyahan sila ng bagong buhay, magsisi ng kanilang mga kasalanan, at ipangaral si Kristo. Kagaya ni Pacquiao, na dating isa sa mga corrupt, at inaamin niya, babaero, mayaman, at lahat, subalit, binago ng Panginoon. Sino pa kaya? No? Ang mga babaguhin. Nakita natin na yung CCF, si Peter Tanche ay in-invite sa Malacanang prayer rally. At hopefully, kung meron man siyang preaching the gospel na nabanggit, sana yung mga natao doon sa Malacanang ay kinausap ng Panginoon. So yun ang ating naisin. Pray for kings and governors, for all men, all those in authority. Why? That we who are Baptists, we who are believers, may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So,
quiet and peaceable life, hindi natin kailangan mangbudol, hindi natin kailangan magbenta ng alam naman natin ay walang kwentang produkto. No, uso ngayon yan. Diba? At baka kayo ay natetempt na sumali sa mga ganyan. Alam nyong palpak yung produkto. Alam nyong it doesn't work. No? Isa ka pa doon sa mga nagbabalot ng bato sa loob ng Shopee box. Diba? Ay wag mo salihan, umalis ka dyan. Huwag ka sasali sa mga ganyan negosyo at sa mga ganyang lokohan. No? We are to lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Kung ganyan man nakasadlakan natin, dishonest yung paraan ng business natin, unti-unti, kung hanggat kaya mo, mabilis, iwanan mo na yan. At baguhin mo ang style mo. Kung yan ang napasukan mong trabaho, umalis ka na dyan. Hanggat ang Panginoon ay binibigyan ka pa ng pagkakataon at hindi ka pa isinasama doon sa mga naaaresto. Sa mga pogo at sa mga illegal kung ano-ano, ay hindi mo pala alam na yung gano'n na pala yun. So, pagka nahalata natin, iwas na tayo, alis na tayo. Okay? Because that is the mandate of a Christian, of somebody who is in the faith. Pray. And of course, when you pray for something, you are not part of it. When you pray for somebody or something which is corrupt and immoral, you are not a part of that. That you may lead a quiet and peaceable life. So what is your idea of a quiet and peaceable life? Most of the people who will hear this message, pag narinig nila yung salitang quiet and peaceable life, gusto ko lang ng buhay na tahimik, gusto ko lang ng buhay na walang kaaway, gusto ko lang ng buhay na maayos ang lugar, no? Tahimik na buhay, walang nanggugulo, hindi ako nanggugulo, sila rin hindi ako ginugulo. Live and let live. Yon. Yun ang na-idea ng isang quiet and peaceable life sa mga karamihan ng tao. You let yourself be fulfilled individually according to your own pursuit. You have your own personal growth. You develop your talent, your passion, until the limit is reached, and then if you want to be higher, then find another talent and passion, and maybe tataas ka pa rin. Yun ang may tinanong ako, no? Sabi, yan ang quiet and peaceable life. Having the freedom to make choices that align with your personal values. Pursuing meaningful relationships. Kung sino ang gusto mong kaibiganin mo, walang humahadlang sa'yo. At magkaroon ka ng empathy doon sa mga nangangailangan. Meron kang awareness of social justice. Meron kang environmental stewardship. Meron kang finding beauty in simplicity. So, if that alone is your criteria for having a quiet and peaceable life, I must say that is the same as the quiet and peaceable life criteria of a secular humanist. Alam niyo yung secular humanist? Yun yung isang tao na wala, kay may Diyos o kay wala na siya dun. Basta ang importante sa kanya, fulfillment, dignity, personal growth, freedom to make my own choice, ethical living, empathy, social justice, environment stewardship, and
finding beauty in simplicity. Yan ay isang, pagka ganyan, satisfied ka na sa buhay mo at sabi mo, I have a quiet and peaceable life. You are a secular humanist. It's better, kapareho ka lang, ka-level ka lang ng mga walang Diyos. Pare-pareho lang kayo ng criteria. And that is not what the Bible says when He says, you ought to lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty, for this is good, in verse 3. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Kung etong personal fulfillment, that is not what is good and acceptable. Kung yan lang na appreciating the beauty of the world, no? Wala kang ginawa maghapon kundi maghanap ng magagandang lugar at mag-ambisyon na someday pupunta tayo doon, appreciate natin yung beauty ng Baguio, Boracay, Palawan, Sweden, no? Pag mayaman ka talaga. Tapos fulfilled ka na. Basta nakakatulong ka naman sa kapwa mo, di mo naman pinapabayaan, at yung mga anak mo okay na. So, hanggang doon na lang, that is humanistic. And that has happened in the world. Yung tinatawag nilang Pax Romana, Roman peace. During the time of the Roman Empire, there is a Pax Romana na kung saan buong mundo, because they were under one ruler, Caesar, ay nagkakaroon ng konti lang ang gera. No? At lahat ay subservient doon sa ruler, sa emperor. Ganon din naman nangyari when yung Pax Britannica naman, when there was, it was replaced. No? The Romans Empire was destroyed, and then the British Empire took over. Mayroon ding peace in the world. Dito sa Pilipinas, 400 years meron tayong peace under the Spanish rule. Hanggat hindi mo nilalabanan yung powers that be, merong peace. Hanggat ikaw ay nagpapa-slave at ikaw ay isa lamang Indio, under ka ng mga Espanyol, at ikaw ay isa lamang isa sa mga mababang uri, ay walang problema. Pero oras na makisama ka doon sa mga katipunan na yan, no? Mga erehe at pilibustero, magkakaproblema. So, walang peace. Yan po ang nangyayari. That is the experience of the world. What about the experience of the followers of Christ? What is their quiet and peaceable life? Their quiet and peaceable life, during the first 600 years, they were fed to the lions. Yung mga tagasunod kay Kristo, sinusunog. Pagka na-found out na they are Christians. They are dislocated, their property is taken, and then they are sent to jail and to the arena where lions will feed on them. At yan ay makikita natin sa Christian history. Kilala natin si Polycarp, na estudyante ni Apostle John, kung saan sinunog. At sabi, deny Christ! At hindi ka nasusunugin. At sabi niya, 90 years faithful sa akin ng Panginoon, bakit ko siya i-deny? Kaya ba natin yon? Pag nakatali ka na, no? Nakatali ka, hawak-hawak yung sulo,
isang dapo lang ng sulo doon sa paanan mo, didingas yung buong katawan mo. At sasabihin mo lang, hindi ko ilalagay ito, hindi ko ibabagsak ito. If you say Christ is not the true God, if you deny Him, mabubuhay ka. Kaya ba natin yon? Hindi natin masasabi. Di ba? Hindi natin masasabi. Pero yung isang may tunay na na-achieve niya na yung quiet and peaceable life in Christ, in all honesty, ay nakaya niya. No? Nakaya niya. He did not deny Christ. Meron pang isa, ang pangalan niya ay si dalawang babae, Perpetua and Felicity. Sila ay kinulong. They were given a chance to deny Christ. Kinulong sila hanggang sila ay pinakain sa leon. Perpetua and Felicity. Makikita niyo po yan sa Wikipedia. Yan dalawang babae na yan. Na binigyan sila ng maraming pagkakataon na iwanan na si Kristo. Pero hindi nila ginawa. Nanatili sila sa Panginoon. Of course, yung mga apostles, all of them died by the sword or by the cross or by beheading. And many other Christians. Meron kokonti lang na kilala. No? At merong hindi man lang kilala, pero malaki din ang sacrifice. And we can say that although it was a violent death, we can say that that is the definition of a quiet and peaceable life for us who are in the true faith. Like si William Tyndale. Yeah, si William Tyndale. Siya ay, anong ginawa sa kanya? He was strangled to death. And after being strangled to death, dahil gumawa siya ng English Bible at hindi siya nagpapigil, hindi lang siya gumawa, pinamigay pa niya. And after that, alam niyo, strangled to death. No? Habang nakaupo o nakatayo ka, sinasakal ka unti-unti. Merong screw na pinipihit para ipitin yung leg mo. No? So, ang hirap nun. At talagang sisigaw yung katawan mo, tanggin mo na yan si Kristo. Bawiin mo na yung ginawa mo. Sabihin mo, mali itong ginawa mo. Magmano ka na sa Papa. Pero hindi nila ginawa. Hindi mo masasabing pride yun eh. Dahil inuunti-unti ka nga eh, tapos lagi kang binibigyan ng pagkakataon eh. So yung pride, halimbawa, tatanggihan mo si Kristo o hindi? Baptist ka pa ba o balik ka na sa Catholic? Kagaya nung nangyari sa isang massacre sa Amerika. Sino rito ang Christian? Yung isang babae tumayo, I'm a Christian. Bang! Di ba? So, biglaan. Ito torture eh. So that is really, in order for you to do that, you must have a big faith and a quiet life with your Savior. Yan po ang masasabi natin na although mag-uumpisa tayo, siyempre, doon sa tahimik na pamumuhay. Kaya nga, etong mga Waldenses, alam niyang ginawa nila para hindi sila madamay doon sa kanilang mga kapatid na inusig, hinuhuli, tapos pinapakain sa mga leon. Tumakbo sila. Kaya nagkaroon ng isang libro, ang pangalan ay Valleys of Piedmont. Piedmont, I think, is in Italy. And then, near France, nasa gitna, no? Yang Piedmont na yan. Yan ay
isang valley na kung saan tumira ang mga Baptist, mga Waldenses for 600 years. Hanggat nandun ka lang sa loob ng valley na yon, walang problema. You have a quiet and peaceable life. Bakit 600 years lang? Dapat hanggang ngayon may Baptist doon. Kasi hindi sila kontento na hindi sila nag-evangelize. Nandun sila, tahimik ang buhay, kumakain sila, nagtatanim sila ron, pero hindi sila pwedeng andun na lang hanggang mamatay. Lumalabas sila at binibigay nila ang Word of God doon sa ibang lugar. At sinasabi nila tungkol kay Jesus Christ doon sa mga taong wala pang pagkakilala kay Jesus. Yun ang kanilang quiet and peaceable life. So maaaring sa batang Kristiyano, batang couple, mag-uumpisa ka sa tahimik na buhay. Okay? Pero kung tunay ka sa Panginoon, hindi ka mananatili sa ganyang estado. Gagawa ka, kikilos ka to serve your Lord and Master, Jesus Christ. Gagawa ka. Magkakaroon ka ng sarili mong awareness. We are not doing good. Kagaya nung yung mga mayroong ketong na pumunta sila doon sa Syrian army at bahala na, sabi niya, kung patayin tayo, patay tayo. Pero kung tumahimik tayo dito sa isang sulok ng palasyo, patay din tayo kasi wala na tayong makain. So, sumugod na lang tayo. Do something. Pagdating na laro, wala na, patay na lahat yung mga tao, umalis na lahat. Kaya kinuha nila yung mga ginto doon sa tent, kinuha nila yung mga pagkain, kain sila ng kain. Meron na silang quiet and peaceable life. Biro mo, ang yaman-yaman na nila, ang dami nilang armas, ang dami nilang, sila-sila lang. Nag-ahati, akin to, hindi na sila kailangan magagawan. 30,000 yun eh. Tapos, 10 sila. Tapos na yung isa mali itong ginagawa natin. Bakit? Kasi, ba't nagpapasasa tayo? Di natin sinasabi doon. Ang dahil nagugutom doon. Sabihin natin, yung good news. Doon sa ating mga kababayan. Yun ang tunay na merong quiet and peaceable life in the Lord. No? Hindi ka nakakontento na ikaw lang ang nagkakaroon ng blessing. Hindi ka nakakontento na ikaw lang ang kumakain araw-araw. Tama ang doktrina. Kilala mo si Kristo bilang tagapagligtas. Hindi. Pwede na yan sana. Matahimik ka ng buhay mo. Kung mananahimik ka lang, wala kang sasabihan, wala kang wiwitnessan. Wala kang ginawa, kundi church, mula bahay mo, church. Pagdating ng Lunes, trabaho. Pagdating ng sweldo, pera. Magpo-pure gold kayo. No? Yung iba, save more. Yung iba, rustans. Di ba? So, okay. Katapos, yung iba, landers, SNR. No? So, okay. Tahimik ang buhay. Pero, ganun lang ba yun? Hanggang mamatay ka, ganun na lang? Gagawa kang paraan upang ibahagi. Ngayon, pag nagbahagi ka, gugulo buhay mo. Gugulo buhay mo. No? Pero yun talaga, dadaanan mo talaga yun. They that shall live godly in Christ shall suffer persecution. And that is what is being referred to by Paul as, this is good and acceptable in the sight of God. So what should we do? Ito, meron pa rito, no? Sa 1 Timothy chapter 2, verse 11 to 12.
What is the beginning of a quiet and peaceable life? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 11, paano ba nag-uumpisa ang tahimik na buhay? Sabi, let the woman learn in silence with all subjection. Oh. So, related naman ito eh. It should begin at the home na walang away yung mag-asawa. 'Di ba? Kung maingay yung asawa mo, quiet life ba 'yon? No. Nandun ka sa bahay, nagdadaldal yung asawa mo. 'Di ba? 'Di ba? I want peace and quiet. Ngayon, sabi rito, nag-umpisa ang problema kay Eve. Ang sabi doon ay Eve was deceived. Let the woman learn silence and all subjection. I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. So, bago nagkaroon ng deception kay Eve, they have a quiet and peaceable paradise. Paraiso yung buhay nila. Nung naloko na hoax si Eva, dinamay niya yung asawa niya, gumulo ang buhay nila. Yun. Ngayon, ang sabi, no? Ewan ko bakit ni-relate ni Paul ito. Si Paul ito, hindi ako Nasa same chapter yan eh. O, baka sabihin nyo, may agenda ako laban sa mga babae. Nasa same chapter yan, mga kapatid. At ito ay ang definition ng quiet and peaceable life. Si Eve daw ay naging usurper. At pag ang babae ay usurper, magulo ang buhay. Hindi quiet and peaceable life. Pagka ang babae gustong maging ruler over the man, yun yung usurping. Diba? Pagka you assume authority and you make final decisions, not caring if the husband agrees or not, yun yung usurpation. Basta na-decision ako na yan. Umuo ka na lang. Oo. Ganon. Nasabi ko na yan. Huwag mo nang bawiin. So, at alam niyo na mangyari, pagka ganun ang atmosphere sa bahay, makikita yun ng mga bata. Makikita yun ng mga anak. At sasabihin, ganun palang para ma-overpower si daddy. Hinahawakan yung ulo, tapos pinapaganon. Kaya, ganun din gagawin ko. So, lahat na yung mga anak mo at saka yung asawa mo, puro usurper na. So, that is not a quiet and peaceable life. It should begin at home. And, hindi dapat na ang final decision ay yung hindi head. Binigay yan ng Panginoon doon sa head of the house, the husband. And then, after that, sabi ng 1 Timothy 2:8, sabi sa verse 8, I will therefore that men pray everywhere. So, to have a quiet and peaceable life, you pray everywhere, without lifting up holy hands, without wrath and doubting. And then, that is for the man. For the woman adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array. Yan. Minsan, ay kaya tayo nagkakaroon ng problema because mayroong gustong umasenso sa buhay na babae na nagsasalita siya sa asawa niya na bakit ganon si sister ganon or yung kapitbahay natin, bakit ang gaganda ng costly mga pearls nila rito, ako hindi man lang mabili. Ayun. So that could have been the reason why sinabi ni Paul na iwasan niyo yan.
tumahimik na kayo sa ganyang mga klase ng pag-iisip. Huwag niyong gawing ano yan, standard ng success or ng isang mabuting pamilya or ng isang pamilyang mayroong dignidad at maayos. Huwag niyong gawin yung mga costly array. No? Yung bag mo ay, ano nga yun? Yun, LV. No? At pagka wala ka LV, ay mainggit ka or parang sipin mo, itong asawa ko walang kwenta, hindi nagsisikap sa buhay. Hindi ako mabili ng LV. Ayun. So may mga ganong pag-iisip, alam natin po yon. But of course, sa isang Baptist life, sa isang quiet and peaceable life, sa isang Christian, that is not the standard. And therefore, ito po ang ipinahayag ko sa inyo that ang isang quiet and peaceable life sa standard ng mga unsaved ay iba sa quiet and peaceable life na standard para sa atin na mga nasa pananampalataya. Ang atin, kailangan meron tayong quiet and peaceable life in the sight of God, not in the sight of men. Do we have that? I hope meron tayo niyan because that is the most important rather than yung kaninang pamantayan ng mga humanists. No? Pagka yan ay iba ang naiisip mo tungkol sa iyong buhay, papaano kang matahimik ang buhay mo, then kailangan po natin na i-reorient ang ating pag-iisip. Tayo po ay tumayo.